Walang masama kung nice guy ka. Walang masama kung bad boy ka. Kung anong nagwo-work sa'yo, gawin mo. Pero tandaan mo, lahat yan may consequences. Kasi hindi mo makikita yung closing ratio mo kung nag-i-improve kung isa, dalawa lang ang prospect mo. Ang gagawin ng mga nice guy para daw magkaroon ng genuine connection, magpapanggap na tropa. Pag may gusto kang i-approach mo, aayain mo lumabas, kukuhanin mo yung number, then that's it. Which is yun ang mga gusto ng kababaihan. Yung may angas, yung may betlog. Kasi akala ng iba, pag bad guy, literal na bad guy. Walang mali sa pagiging alpha, walang mali sa pagiging bad boy. Iba talaga pag sa total ako nagpapagas kesa sa Uni Oil. Feeling ko mas maganda hatak. Anyway, hey, what's up guys? Magandang gabi sa inyong lahat. Ito po si Suplado Moto. Okay, for tonight's vlog, let's talk about yung nagtag sa atin ito. Pakipanood muna mga ropa. Kailangan mo maging bad boy. Ito nga pala yung tips paano maging high value male. Ito nga pala yung mga bad boy tips ko para makakuha ka ng chicks. Yan yung mga klase ng mindset na pinapakinggan ninyo. Tapos nagtataka kayo kung bakit wala kayong stable relationship sa mga buhay ninyo. Nagtataka kayo bakit lahat ng babaeng lalapitan ninyo ayaw kayong kausap. Kasi hindi pa nagsisimula yung laban, talo na kayo agad dahil sa mga sarili ninyo. If you want a genuine deep emotional connection to someone, just be a good person and stop with this alpha male bullshit. Because this mindset will get you nowhere, pare. Sabihin ko sa inyo, these content creators na sinasabihan kayo na kailangan nyo maging alpha male, kailangan niyo maging high value male. Kayo yung main demographic nila kasi nakababata kayo. It's either nakababata kayo or vulnerable kayo to a sense na hindi nyo alam saan kayo kukuha ng role model. Or hindi kayo secure sa sarili ninyo or hindi kayo nagkaroon ng identity search journey para makilala yung mga sarili ninyo ng mas malalim. Kaya nilalagay ninyo yung sarili ninyo sa ganung klaseng pedestal na hindi naman po kailangan. Okay, anong masasabi nyo mga ropa? Comment below. Pero mga ropa, ang pinopoint out niya rito is kung gusto mo daw ng genuine connection sa isang babae, you need to be fucking nice guy. Hi, this is a fucking long time debate na you need to be a bad guy, you need to be a nice guy. Paulit-ulit lang. Pag merong nagpo-promote na you need to be an alpha, you need to be a bad boy, meron pa rin magsasabi na no, you need to be a nice guy, you need to be a good boy, you need to be a fucking good person. I think na nawawala tayo sa pinaka-meaning or sa pino-point out natin pag sinabi nating bad guy, alpha male, or high value. Alam mo yun, hindi natin pwedeng i-single out na kailangan mo lang maging nice guy or maging good person. Parang sinabi mo na sa adobo, toyo lang okay na. No, kailangan mo ng suka, ropa. Hindi natin pwedeng sabihin na pag good boy ka, sigurado na makakakuha ka ng or genuine connection sa isang tao. Hindi mo pwedeng masabi na you need to be a bad boy and you will get a lot of women. No, it's not. Like I said, parang adobo yan. May suka, may toyo, masarap. Diba? Ano ba pinaka-importante sa adobo? Suka, diba? Yun yung nagpapaasim. At para magkaroon ng kulay at konting alat ang adobo, kailangan mo ng toyo. Kailangan mo ng paminta. Ano pa? Kailangan mo ng konting asin. Kailangan mo ng konting asukal para may mas kakaibang lasa. Diba? Kailangan it's a mix of something na kaya mong i-provide sa mga Okay? Hindi natin pwedeng sabihin you just be a good boy, okay na yan. You just be a bad boy, okay na yan. Pero walang mali mga ropa. Walang mali sa pagiging alpha. Walang mali sa pagiging bad boy. Not literally bad boy na talagang tarantado ka. Hindi ganun. Pero anyway, kahit tarantado ka, kahit gago ka, meron ka pa rin ma-attract na kumpara sa sobrang bait mo. Ilang good boy or ilang nice guys ang nakita nyo na happy sa relasyon nila? Uulitin ko mga ropa. Ilang nice guys, ilang good boy ang nakita nyo na genuine ang happiness sa relasyon nila? Or totoo bang may karelasyon sila? I genuinely believe pagdating sa relasyon or pagdating sa pag-attract ng mga hindi mo ubra yung pagiging good boy mo. Okay? Kasi yung pagiging good boy mo, hindi naman talaga masama. Pero sa iba nga, naa-attract ang mga kababaihan. Ano yung sinasabi niya? It gets you nowhere. Oh my God. I don't think so, man. Paano mo naman nasabi na pag good boy ka, it will get you somewhere? Totoo ba? Ilang lalaki yung kakilala nyo na nice guys na talagang magaling umattract ng Do you think being nice guys can attract more women than bad guy na merong boundaries or marunong magsabi kung ano yung mga gusto niya sa isang babae? Kasi akala ng iba, pag bad guy, literal na bad guy, di ba?
Hindi ganun mga ropa. Kasi kung iniisip mo literal na bad guy, hindi nga pwede yun. Kaya lang sinasabing bad boy or bad guy, it's because itong lalaki na to is walang pakialam. Gets mo? Wala siyang pakialam sa kung anong gusto ng society. Yung mga karamihang bad guy, yung mga example natin ng bad guy, hindi tayo sumusunod sa kung anong gusto ng society at sa kung ano ang gusto ng nakararami. Okay? Dahil alam natin na hindi attractive yun, mga ropa. Alam natin at na-experience natin nung tayo'y good boy at nice guy, wala tayong na-attract na Di ba? Kung meron man, akala natin genuine pero hindi pala. Meron lang silang nakukuha pero hindi tayo pang boyfriend material. Ang nakukuha natin sa kanila is only for friends lang. Hindi yung gusto natin or iniisip natin na may sexual attraction. Diba? Let's be fucking honest mga ropa. Yung pagiging nice guy or pagiging good boy, nasa lugar yan. Kung tayo'y makikipagkaibigan sa or sa kanino mang tao, of course, okay na okay yung pagiging good boy tsaka pagiging nice guys. Walang problema yun. Pero when it comes to attraction, how to attract women, then mahihirapan tayo. Di ba? Yung pagiging good boy or pagiging bad guy, uulitin ko, walang masama. Pero pagdating sa pag-attract ng ang pinakalaging attractive is yung pagiging bad guy. What? But not literally bad guy. Ibig sabihin lang, may boundaries ka. Di ba? Wala kang pakialam sa society's rule. Which is yun ang mga gusto ng kababaihan. Yung may angas, yung may betlog, yung may bayag mga ropa. Hindi yung kung anong sabihin ng nakararami, umaagri ka. Hindi yung kung anong sabihin ni umaagri ka. Tatlong klase ng lalaki ang dapat nating iwasan. Tatlong ugali ng mga lalaki na dapat nating iwasan. Ano nga yun? Nice guy, simp guy, ano pa, white knight guy. Di ba? Yun yung mga dapat nating iwasang pag-uugali. Uulitin ko mga ropa, walang masama mga ropa kung bad boy ka. Okay? Hindi literal na bad boy yun. Bad boy kasi hindi ka kagaya ng mga nice guy na nampi-please ka ng Gets? Wala kang pakialam sa mga kung gusto ka nila o ayaw ka nila. Pag may gusto kang i-approach mo, aayain mo lumabas, kukuhanin mo yung number, then that's it. Ang gagawin ng mga nice guy, para daw magkaroon ng genuine connection, magpapanggap na tropa. So sino mas sinungaling? So sino ang mas good boy talaga? Yung bad boy? O yung good boy? O yung nice guy na nagpapanggap na tropa lang ang habol? Iba yung pagiging bad boy mga ropa. O ito mga ropa, may nag-comment sa atin sa comment section. Sabi niya sa akin, Ropa, kailan ba pwede maging exclusively dating? Sabi niya sa atin, kasi alam ko ikaw ayaw mo ng isa lang ini-entertain. Well, hindi ko naman sinasabi na talaga literal na lagi kang maraming ini-entertain. Like I said, pag nakita mo yung babae, nakarapat dapat na sa relationship na gusto mo, then good, i-grab mo yun, di ba? And it's still up to you kung gusto mo pa rin entertain ng ibang babae. Dahil we all know, yung mga ganitong tanong, mga ropa, kasi sabi niya darating at darating din naman sa point na syempre magiging exclusive ka. Of course, kaya nga nasa sa'yo yun. Pero yung mga ganun tanong, isa lang nakikita ko, mabilis kayo mapagod. What? Pag iniisip nyo pa lang, puta, saan pa ako kukuha ng mga leads? Saan pa ako kukuha ng mga prospect ko? Parang ganun yung mga ropa Parang ka nasa sales. Nagtatrabaho ka sa sales, kailangan marami kang tinatawagan, marami kang inaalukan ng products mo. Gets? Kasi hindi mo makikita yung closing ratio mo kung nag-i-improve kung isa, dalawa lang ang prospect mo. At yun ang matindi. Sa isa, dalawa na yun na prospect mo, pwedeng dun mo makita kung ano yung closing ratio mo. Agad-agad. Let's say dalawa lang, hindi mo pa na-close. O ano na? So ibig sabihin, wala, zero mga ropa. Wala kang kayang i-close. Hindi ka pa pwedeng magbenta or hindi mo alam kung anong binebenta mo, di ba? Tayo mga lalaki kasi, ang problema sa atin mga ropa, mabilis tayo ma-in love and at the same time, mabilis tayo mayamot. What? Nayayamot tayo na, putang kailan ko pa didiskarte yan to? Or sa pa kaya ako hanap ng Kasi yun ang nakikita natin Kailangan ko maghanap ng maraming prospect para marami kong ini-entertain. Yes, totoo yun. My question to you is, ano bang ginagawa mo muna sa sarili mo? Ini-improve mo ba yung sarili mo? Or naghahanap ka na kagad ng Ano yung lagi ko sinasabi? You need to be attractive person before you can attract women.
Di ba? Paano ka makakapag-attract ng babae kung ikaw mismo hindi ka naniniwala sa sarili mo na attractive ka? Tamo yung ganun tanong, kailan ba tayo magiging exclusive? Or kailan mo ba masasabi exclusively dating? Kasi di ba darating din yung point na yun? For me, it sounds like nakakapagod kasi. Parang hindi ba nakakapagod maraming ini-entertain? Yes, nakakapagod kung doon ka lang magpo-focus. Di ba? Kung nagpo-focus ka, how these women will like you, then mapapagod ka. Gets? Ang dapat mong gawin, alamin mo sa sarili mo, ano pang gagawin mo para mas maging attractive ka. I would rather get tired to improve myself every day rather than thinking anong gagawin ko para ma-attract ko tong EA na to. Hindi ganun mga ropa, maling-mali. Okay? Isipin nyo lagi kung ano, saan kayo kulang, ano yung dapat nyong i-improve. Hindi pwede na magre-rely ka lang lagi sa mga napapanood mo. Kailangan mong kilalanin ang sarili mo para malaman mo kung anong weakness mo at kung anong strength mo. Kasi pag alam mo yung weakness mo, pwede mo pang mas ma-improve yun. Or malalaman mo kung ano yung pwede mong next move. Diba? At kung alam mo yung strength mo, lalong-lalo yung strength mo, pag nalagay ka sa isang lugar or sa isang sitwasyon at alam mo na yun ang strength mo, panis na panis sa'yo, ropa. Diba? Kaya mga ropa, huwag kayong mapagod na i-improve yung sarili nyo. Dahil at the end of the day, tayong mga lalaki, mataas ang pressure or demand sa atin na kailangan nating may ma-provide sa sarili natin, sa mga EA, at lalong-lalo na sa societies. Tandaan mo, ikaw ang titignan ng magiging anak mo, lalo na kung lalaki ang anak mo. Ikaw ang iiduluhin niya. At kung babae naman ang anak mo, yung kagaya mo ang hahanapin ng anak mo. Gets? Ulitin ko. Kung magiging lalaki ang anak mo, ikaw ang iiduluhin ng anak mo. Ikaw ang titignan niya, bawat kilos mo, pananalita mo, pananamit mo, the way how you carry yourself. Gagayahin ka niya. At kung babae naman ang anak mo, yung tipo mo o yung gaya mo ang hahanapin niyang lalaki na gugustuhin niyang makarelasyon niya. Okay? Kasi ang mga babae, ang una nilang nakikita na male figure, of course, yung tatay nila. Kaya nga karamihan, mahirap itama or sabihin yung mga basic things na dapat gawin ng mga EA kung yung EA mo lumaki na walang masculine energy. Or hindi siya na lead ng isang masculine energy. Kaya nga karamihan ngayon ng mga lalaki na ni-raise ng single mom, expect mo, they are super fucking nice. Gets? Our parents, our teacher, and even the fucking society teaching us how to be a good boy, how to be a nice. Na ang kinalalabasan na is we need to please them all, di ba? Naakala natin okay. Naakala natin na pag yun ang ginagawa natin, makukuha natin yung validation ng bawat tao. Na hindi natin alam, hindi pala nagwo-work pagdating sa pag-attract ng EA. Pag ang lalaki, umidad na ng 12, 13, 14, nagkakaroon na ng crush. Nagkakaroon na ng babae na gusto nila. So anong una niyang gagawin? Gagawin niya kung ano yung natutunan niya na tinuro ng magulang niya, especially ng nanay niya. Be a good boy. Ito ang gagawin mo, anak. Huwag kang magpapaiyak ng babae. Always give this to your sister. O sister mo yan, pagbigyan mo yan. Huwag mong ginaganyan yung kapatid mong babae. Minsan alam natin, kahit na mali na yung kapatid mong babae, ikaw pa rin ang dapat umintindi. Wala namang masama doon. Pero dapat balanse lang, di ba? Kasi paano matututo ang isang tao kung binibigyan pa natin ng positive reinforcement kahit na mali ang nagawa nila sa atin. So balik tayo, walang masama kung nice guy ka, walang masama kung bad boy ka. Kung anong nagwo-work sa'yo, gawin mo. Pero tandaan nyo mga ropa, walang masama sa pagiging good boy or pagiging bad boy. Ito lang lagi nyong tatandaan, merong consequences yan kung ano man ang piliin nyo sa dalawa. Kaya make sure tanggapin mo kung ano yung consequence ng pinili mo. Okay? Pag pinili mo yung pagiging good boy, expect mo yung mga babaeng gusto mo, pwedeng ituring ka na kaibigan lamang. Or pwedeng matake advantage ka kasi ang tingin nila sa'yo, pang friends lamang. What?
Okay? I'm not saying hindi ka makakapul ng EA. Walang problema yon. Pwede ka pa rin makapul. Dahil may mga babae naman naghahanap din na super nice na lalaki. Pero tandaan nyo, saan ba na-attract ang mga babae? Of course, sa mga lalaki na walang pake sa ginagawa ng babae. We all know, women are emotional creatures. And kailangan natin ma-stimulate ang emotions ng mga EA. Yung pagiging good boy natin, madalas mahirap maka-stimulate or i-arouse ang emotions nila kumpara sa bad boy na may boundaries at alam ang ginagawa nila. Okay? So guys, thank you so much. I'll see you guys next time. And bye-bye. Show love and peace out. Kaya mga ropa, good luck sa inyo. Good boy ba kayo? Or bad boy kayo?